Sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 11, ang talata po. Ay 23 hanggang 24 at 25. Sa pananampalataya ng ipinanganak si Moises ay tinagong 3 buwan ng kanyang magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya ng lumaki na si Moises ay tumangging tawaging anak ng anak na babae ni Paraon na pinili pa na siya'y pampalasan na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Pagpapala po sumating sa muling pagkalinig ng kanyang banal na salita. Good morning po mga kapatid. Ha? Kasi lang tumatawag. Yung binanggit po ng ating Pastor Ronel kanina mga kapatid na yung pagbasa ko pala po ng pagsambatayan mga kapatid, medyo ang laking responsibilidad po mga kapatid sa amin pong mga tagapanguna sa panahon po ngayon, yung tumayo. Kasi nangyari po mga kapatid, pakiramdam namin para kami pilay. Kasi ang ating Pastor Noel ay tinuturing po natin po sa katawan ng Panginoon, isa sa mga paa na nakakarating po saan dako po ng mga lokal sa iglesia mga kapatid. Para sa kalaman po ng mga panauhin natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Sa mga panauhin po, maramang nagtataka po kayo. Ano po ang nangyayari? Bakit po parang ba parang may kalungkutan na nadarama po yung ating lokal. Isa po kasi sa mga mangangaral po natin o pastor po sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpahinga na. Hindi po namin tinatawag na namatay, bagaman bilang tawag po talaga natin doon ay kamatayan. Ngunit sa harap ng Panginoon, ito po ay tinatawag na nagpahinga o natutulog lamang. Dahil tayo po ay sumasampalataya na ang isang tao, pag isang mananampalataya, lalo't lingkod ng Panginoon, ay nagkaroon ng katapusan ng buhay, kinuha na ng Panginoon, siya po'y natutulog lamang at tayo naniniwala na panahon ay darating na siya'y gigisingin muli ng Panginoon at siya'y kakasamahin. Kayo po ba mga kapatid, binimiti nyo rin yung ganong kalalagayan sa ating pong kasamuyan? Na, ayun sabi ang kapatid na ulit, parang yung mga pagsapon natin, pinabasta natin eh. Pero pag ganitong pagkakataon, parang hirap niyang bigkasin dahil nagpa-flashback pa yung mga nakaraan. Nagpa-flashback pa. Pangalawa, mga kapatid, sa inyong lingkod, nag-meeting po kami noong nakaraan. Ang usapan po namin, diyan po ang kapatid na Pastor Ramil, dahil meron po tayong linggo-linggo, may bisita tayo, ang nais po sana namin galing mga pagtuturo at mensahe ay may kinalaman po sa mga turo at aral na pangunahin o tinatawag na major doctrine. Para po yung mga mananampalataya, magiging bagong mananampalataya, binawa po ng Panginoon, ay kilala nila kung sino yung Diyos na sasampalatayanan, ano yung iglesia, ano yung ating mga pinagsasama-samahang aral gaya ng paluhod na panalangin, ano yung tamang bautismo, para sila po, alam nila kung ano yung kanilang sasamahang iglesia. Kasi po maraming iglesia sa nakapaligid po dito sa Pilipinas na lang, wag na sa buong mundo, alam natin sa buong mundo, mas marami pa. Sa Pilipinas na lang po, ay napakarami. Hahanapin mo na lang kung sino doon yung totoo. Kaya po, para malaman nila, yun ay sa magitan ng pagbabasa at pakikinig.
At ang aming trabaho o ang aming ministeryo o aming paglilingkod na gagawin ay maihatid po sa inyo kung ano-ano ang mga aral ng buhay na ito na tinuturo ng Panginoon upang makilala natin siya ng totoo. Kagaya ng ating Pastor Noel, nakilala niya ito ng totoo at siya ay namatay na totoo yung kanyang Diyos na sinasampalatayanan. Hindi siya nagkamali ng kanyang sinampalatayanan ng Diyos. At yun po ang nais namin ihatid sa inyo mga kapatid. At sa aming pag-meeting, nais namin, ito po yung aming madala. At the same time, nais namin magkaroon ng pagpapatibay sa mga kapatid na may kinalaman sa nangyari po itong week na ito. At the same time, ay yung ating po ituturo ay maihatid din natin, gaya po sa ating mga tagapakinig po sa social media, at yun po yung binabati ang ating mga tagapakinig, ay hinahamon po ang inyong mga sarili na alamin at kilalanin ng sino ang tunay na Diyos. Sapagkat marami nagsasabi, Facebook man yan, Lord, praying po kami na patnubayan mo po kami. Nga lang, ang tanong, yung tinatawag mo bang Lord, nung ikaw ay nagpo-post, totoo ba yung Diyos na yun? Siya ba yun? Baka hindi siya yun. God bless us. Yung God ba na tinutukoy mo doon, pag ikaw ay nagpe-pray sa bahay mo o nagpo-post ka, siya ba yung Diyos talaga na lumikha sa'yo? O yun lang yung nabuo sa isip mo na siya yung akala mo yung Diyos? Paano mo malaman siya ba talaga yun? Malibang meron kang batayan na magpapatunay kung sino talaga ang Diyos na yung sasampalatayanan. Sabi nga po doon sa isang talata, sa unang Juan 5:20, sabi po doon, bago po ko ibigay pamagat, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo at tayo sa Kanya na totoo sa makatwid bagay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Huling talata ng unang Juan, sabi, mga anak ko, magsipag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Nakilala mo ang Panginoong Jesucristo na tunay, mag-ingat ka sa mga Diyos-Diyosan. Baka yung kinikilala mo, ay hindi tunay na Jesus. Kaya po patuloy kaming magtuturo mga kapatid upang inyong matutunan sino ba yung aking sinasampalatayanan. At sa bahagi ito mga kapatid, maraming paraan upang patunayan sa Biblia kung sino yung tunay at nag-iisang Diyos. Isa sa mga kaparaanan po na ating pong ihatid ay nihain po sa umagang ito sa mensahe ay ang kasaysayan po na nasa Hebreo. Sa Hebreo mga kapatid, kung inyong matatandaan sa ating pong mga patuloy ng pag-aaral sa Hebreo 11, natalakay po natin ng mga nakakaraang taon si Abraham sa 11:30 yung pagbagsak ng kuta ng Jericho. Natatandaan niyo po yung pagtatagumpay sa Jericho. Sa 29, yung pagdaan ng Israel sa dagat na mapula. Sa ilan pang talata dito mga kapatid, tinalakay din natin si Rahab sa 31, sa pananampalataya, ang patutot na si Rahab. Ngayon naman, sa Kapitulo 11 din, ang kukunin naman natin doon, yung kay Moises. Nang sabi po dito, sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawagin anak ng anak ng babae ni Paraon. For sure, tinanggihan niyang tawagin siya'y apo ni Paraon. Kasi si Paraon may anak, si Paraon, yung anak ni Paraon na babae, tinawag siyang anak naman noon. Na pinili pa niyang siya'y tangpalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Si Moises daw, pinili pa niya na siya'y tangpalasin o saktan o pahirapan kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Ito po yung talata na pagtuunan din natin dito. Na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo. Napansin niyo mga kapatid, na inaring malaking kayamanan ng kadustahan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Sa kasaysayan ni Moises, meron po ako sa inyong tanong, nabanggit na po ba ang Panginoong Jesucristo sa kasaysayan ni Moises? Nabanggit na po ba siya? Ang Panginoong Jesucristo sa kasaysayan ni Moises sa Lumang Tipan? Oh. Pero sabi po dito,
na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo. Si Moises daw, pinili niya ang Kristo. Kailan o saan nyo mababasa sa Biblia, sa Lumang Tipan, na si Moises pinili niya ang Panginoong Kristo? May ano po ba, parang palaisipan o problema po doon? Sa unang pagbasa, parang may palaisipan. Kailan nangyari yun na pinili ni Moises ang Panginoong Kristo? Malibang tanggapin mo na ang kausap niya kasi doon ay sino po? Ang Diyos. Malibang tanggapin mo na yung Diyos na kausap niya, yun yung Kristo. Kasi ang kausap lang naman ni Moises doon, yung kanyang, kinikilalang Diyos, di ba? Nagtinawag siya mula doon, sumagitan man lang nung puno na nagniningas. Tinawag siya noon, yun ang kausap niya. So yun ang pinili niya. Dito, nilinaw na yun, na inaring malaking kayamanan ng kadustahan ni Kristo. Pinili niya ang Diyos, pinili niya si Kristo. Ay sa malaking kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Pamagat po nito, pagpili kay Kristo. Ang pagpili kay Kristo mula sa tamang pagkakilala sa Kanya. Gaya po nitong nakakaraan, mga kapatid, paulit-ulit natin narinig po sa ating mga gabi-gabing mensahe po nitong tayo ay nagpaglamay. Patuloy po natin naririnig. Piliin mo ang Panginoong Diyos na yung paglilingkuran, mga kapatid, na siyang nagbigay ng buhay sa iyo, namatay sa krus, para matubos sa iyong kasalanan. Piliin mo siya. Pero ibang tao, ang sabi doon sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1, sabi po doon, babasahin natin sa sumandali, binanggit po ito ng ating Pastor Rolly, Juan 1, siya'y nasa sanglibutan. Ang sanglibutan ay ginawa sa magitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. 1:10 ng Juan, siya'y hindi nakilala ng sanglibutan. Pero si Moises, nakilala niya. Kaya ang pamagat natin, ang pagpili kay Kristo mula sa tamang pagkakilala sa Kanya. Kaya po doon sa pagsambatayan, inaring malaking kayamanan. Ibig sabihin ng inari, pinili, mas minahalaga niya ang Panginoong Kristo kahit siya ay may isang magandang kalalagayan na nang siya nasa Ehipto. Kaya muli mga kapatid, good morning po sa inyo lahat. Ngayon po isisimulan na po natin yung ating mensahe po sa umagang ito. Sabi po dito mga kapatid, sa pananampalataya ng lumaki si Moises, na piniling siya itampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Inari niyang malaking kayamanan ng kadustahan ni Kristo sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Ano po yung outline natin ito? Si Moises at ang kanyang kalagayan, ang utos ng Diyos tungkol sa pamumuso, isisingit po natin ito, mahalagang bahagi po ito ng mensahe. Meron pong inutos ang Panginoon tungkol sa pamumuso. Pansinin niyo po ito maigi. May paalala rin si Jesus. Si Jesus ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili at katumbas na sulat sa Lumang Tipan. Si Moises at ang kanyang kalagayan, bibilisan lang po natin ito, yung konting background lang. Si Moises, nung panahon na yun, ay bago ipanganak, nagkaroon po ng hula na may isang bata ron na ipanganganak na papalit na maghahari o magiging isang leader o magpapalaya sa Israel. Nabalitaan ito ni Paraon, kaya si Paraon nag-utos o yung hari. Sabi niya, para maiwasan na siya mapalitan, ipapatay lahat ng bata, gantong gulang pababa. So lahat ng batang lalaki, na ganun ang edad, pababa, hanggang pagkasanggol, pagkapanganak pa lang, basta lalaki, pinapatay. So yung magulang ni Moises, pinaanod siya sa ilog. Sabi dito, itinagong 3 buwan at nang hindi na niya maitagong malaon ay kinuha niya ang isang takbang yantok at pinahiran niya ng beton at ng sahing at kanyang isinit ang bata ron at nilagay sa talahiban sa tabing ilog. So pinaagos po niya. Ano po ang nangyari kay Moises matapos nito? Sabi po doon sa gawa, isasama rin na lang natin, at tinuruan si Moises ang lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo. Napunta si Moises, nung siya'y pinaago sa ilog, napunta siya sa anak na babae ni Paraon. Nung siya'y pinalaki ng anak ng babae ni Paraon, inari siyang anak, di ba? Parang inampon si Moises noon. Nung siya inampon, siyempre, anak na babae ni Paraon, prinsesa ito. Pag prinsesa ka, ito anak mo,
Anong lalabas doon? May anak ka na lalaki, prinsesa ka. Ito ay may pagkakataong maging susunod na next in line na paraon to. Di ba? Eh, babae ako, hindi naman ako pwede maging paraon. Sino magiging susunod na paraon? Yung anak kong lalaki. Si Moises yun. Kaya ano ginawa sa kanya? Tinuruan siya ng karunungan ng Ehipsyo. Siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at gawa. Datapwat na siya ay mag-aapat na taon na, ay tumugtog sa kanyang puso na dalawin ang kanyang mga kapatid ng mga anak ng Israel. Nung 40 years old na siya, tinawag na siya ng Panginoon. Pumunta siya sa kanyang mga kapatid, mga Hudyo, mga Israelita. At na makita niya ang isa sa kanila na inaalipusta, kanyang pinagsanggalang siya at pinaghiganti ang pinipighati at pinatay ang Ehipsyo. So nakita niya ang kanyang kababayan o kalahi, pinapahirapan ng Ehipsyo, pinagtanggol niya, pinatay niya yung Ehipsyo. Kaya anong nangyari kay Moises, tumakas siya sa Ehipto, nagpunta sa Midian, nakilala niya na ngayon doon yung kanyang magiging father-in-law, saka yung kanyang magiging asawa, saka na lang siya bumalik sa Ehipto upang palayain ng bayan. Nung siya babalik na sa bayan, fast forward, nakausap niya ang Panginoon sa nagdiningas na puno. Nung siya nakikipag-usap na, Panginoon, palalayain ko yung bayan. Kanyang sinabi, tunay na ako'y isa sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Sinabi ni Moises sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ng Israel, sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. Tama po ba? Ganun yung sasabihin niya sa Israel? Kasi Israel pinahihirapan ng Ehipto. Ako, si Moises, ay sinugo sa inyo ng Diyos. Anong tanong ni Moises? At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Panginoon, paano kita ipapakilala? Ano sagot ng Panginoon? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Tandaan niyo po yun. Ito yung pangalan ng Diyos na ginamit niya kay Moises sa pagpapakilala niya. Sa paraan ni Moises na ipapakilala niya yun sa Israel. Ako nga, yun yung name niya. Ngayon, isang tabi muna natin yung nangyari kay Moises. Tignan muna natin yung isang existing sa lumang tipan na utos tungkol sa pamumusong. Alam niyo po mga kapatid, ang Israel, meron silang magaling na pandinig. Sana makuha natin yung talent na yon. Magaling po ba kayo makinig mga kapatid? Nakikinig po ba kayo mabuti? Yan. Ang Israel, pag may sinasabi si Moises, isinusulat ng mga propeta, naririnig nila yon. Wala kasi silang cellphone para picturean o videohan o i-record ang sinasabi ni Moises eh. Kaya pag si Moises may utos na sinasabi sa kanila, lahat yun ay recorded sa tenga nila, sa isip at puso nila. Wala silang notebook nun para i-record yung sinasabi ni Moises. Tandaan niyo po ito yung sinabi ni Moises. Sa Levitico 24:16, At ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papatayin walang pagsala. Ito po yung tinatawag na pamumusong. Ang paglapastangan sa pangalan ng Panginoon. Walang pagsalang babatuhan, pagbabatuhan siya ng buong kapisanan, maging tag-ibang lupa o maging tubo sa lupain. Sabihin, taga-Israel ka man, o ano ba sa bisita? Dayo. Yan, dayo. Dayo ka sa Israel, babatuhin mo yung lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. Anong paraan ng paglapastangan sa Panginoon? Sa atin, ang tawag na yun, pagmumuray, di ba? O paglait. Pero isang paraan ng pag-alipusta sa pangalan ng Panginoon, yung magpanggap kang Diyos. O kaya sabihin mo, hindi totoo Diyos. O kaya, may iba kang Diyos na sinasamba. Sasabihin mo, hindi yan ang Diyos, ito ang Diyos. Nilalapastangan mo ang Diyos nun. Kasi ito lang ang Diyos na dapat sambahin. Pag ikaw ay nagsabing Diyos ka, ito nga ang Diyos, di ba? Kung sasabihin mo Diyos ka, ano gagawin sa inyong bayan? Ano po gagawin? Babatuhanan. At ang pagbato, mga kapatid, hindi dyan lang sa labas na ganyan. Merong isang pwesto na nakikita ng lahat ng tao na nasa gitna ka at ikay babatuhin hanggang ikaw ay mamatay. Yun ang parusa.
pag ikaw ay lumapastangan. So pag narinig ka na ikaw ay nagpanggap na Diyos, ikaw ay nagsalita na hindi totoo yung Diyos na to, o nilait mo ang Diyos, iyan ang ihahatol agad sa'yo. Tandaan niyo po yun, babalikan po kasi natin to. May balik tayo dun sa ating pinag-aaralan kanina. Walang pagsalang, pagbabatuhanin siya ng buong kapisanan, pagka lumapastangan, papatayin pagka lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. Ngayon ito ay paalala ni Jesus. Lagi ko po ito yung naririnig sa Malanday. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Sabi ni kapatid na Gilbert, kapatid na Onel, ano sabi niya? Sapagkat, ano sabi? Dinirinig ng aking tupa ang aking tinig, ngunit hindi ninyo dinidinig sapagkat kayo hindi ko mga tupa. Ang tunay na tupa raw, dumidinig ng tinig ng Panginoon. Nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako, sabi ni Jesus. Datapat hindi kayo nagsisisampalataya sapagkat hindi kayo aking mga tupa. Dinidinig ng aking tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. Mga kapatid, ang pinakamahirap sa lahat ng pag-aaral sa Biblia, yung ganito, doon muna tayo sa doktor. Pag kayo magpapagamot sa doktor, binigyan kayo ng reseta, pero hindi nyo naman susundin, kailangan nyo pa bang pumunta sa doktor? Tingin nyo po. Ha? Bawa, sabihin ng doktor, sa ganitong sakit mo sa tuhod, itong iinumin mo. Binigyan 3 times a day. Halimbawa lang naman, 3 times a day. Sa tuhod mo. Pag uwi mo, magtutoy sabi ng doktor, mas magaling ang albularyo ko. Parang useless, di ba? Pumunta sa doktor, tapos bibigyan ka na abala mo yung doktor, abala mo yung sarili mo, nagbayad ka ng reseta, nagbayad ka ng sibita, pero hindi mo rin pala susundin. Bigyan daan nyo mga sa ating mga panauhin, sa ating mga tagapakinig. Bigyan daan nyo yung sasabihin ng Panginoon. Pag kayo ay nasa pagkikinig sa salita ng Panginoon, huwag nyo sanang ipik sa inyong puso yung inyong unang natutunan, kundi yung inireseta ng ating Diyos sa atin. Nakuha niyo yung mga kapatid? Yung sinasabi ng Panginoon, ito yung totoo yung nasa Biblia, hindi yung ating sariling paniniwala. Mayu-useless kayo yung babasahin natin yung mga salita ng Diyos dito, pero pag uwi mo, sasabihin mo, hindi, mas totoo pa rin yung sinasabi ng aking mga magulang, nung aking unang natutunan. Pero ang basihan po, ang kaligtasan ay ang Biblia. Ngayon, pag-aralan natin ang pagpapakilala ni Jesus at ang katumbas na sulat ito sa Lumang Tipan. Pansin niyo po ito. Sa pananampalataya ng lumaki si Moises, pinili niya na siya itampalasan na kasama ng bayan ng Diyos na inaring malaking kayamanan ang katustahan ni Kristo. Umiiral na ba ang Kristo sa panahon ni Moises? Kailan nangyari? Kailan pinili ni Moises ang Kristo? Gis 24. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at kayo sinabi, hanggang kailan mo pag-aallanganin kami? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Valid ba na sabihin ito ng mga taga-Israel sa Panginoong Hesus? Valid ba? Oh, Jesus, huwag ka na yung palibiligoy. Sabihin mo ng direkta. Sabihin mong maliwanag kung sino ka talaga. Kaya ano karapatan naman nila magtanong yun eh. Ang tanong, sinabi pa talaga ng Panginoon na siya ay Diyos habang siya ay nasa kanyang pagkakatawang tao? Taas po ang kamay kung sasabing oo. May sinabi ba ang Panginoong Hesus na siya ay Diyos sa kanyang pagkakatawang tao? Taas ang kamay. Wala. Taas ang kamay naman nagsasabing oo, meron. Ang tanong, meron ba tayong mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya'y Diyos? Pangalawang tanong, saan? Di ba mga kapatid? Yan yung sinasabi ng mga tagapakinig. Kaya nahihirapan silang manampalataya kasi ang paniniwala nila ay yung una nilang natutunan. Ngayon, sabi na ng mga tao sa Panginoong Hesus, sabihin mo na sa amin kung sino ka. Ngayon,
Isa-isahin natin ang kaparaanan kung paano sinabi ito ng Panginoon. 8:24 ng Juan. Ang sabi po dito, sinasabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong kasalanan. Sapagkat maliban kayo magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, sinabi ng Panginoon, ako nga ang Kristo. Inglesin natin. I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe that I am He, you shall die in your sins. Ye shall die in your sins. Sinasabi ba niyang siya'y Diyos? Ako siya. Direkta yan, mga kapatid. Sinasabi niya, ako siya. Ano ibig sabihin ng salitang Kristo? Ibig sabihin ng Christ, ito po yung Greek word na Christos, na sa Hebrew ay tinatawag na Messiah o Messiah, na sa English version po ay ang Savior. Ako ang tagapagligtas. So sinabi pala ng Panginoon yun. Ako siya. So tama po ba paniniwala natin mga kapatid na ang Kristo, ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas? Ngayon, tingnan niyo po ito. Sapagkat maliban kayo magsisampalataya, ibig sabihin, kung hindi ka sasampalataya na siya yung tagapagligtas, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Eh tayo, sumasampalataya. Ang ating Pastor Noel, sumasampalataya. So tayo, hindi tayo mamatay doon sa ating mga kasalanan. Tayo mabubuhay pagdating ng Panginoon. Diba? Ngayon, ano po yung ibig sabihin nito? Ang mga Israel, matala sa pandinig. Nung sinabi ng Panginoon na ako nga ang Kristo, siya yung tagapagligtas, yung mga taga-Israel, nag-ano sa isip na, teka, bakit kiniklaim niya na siya yung tagapagligtas? Isa lang ang tagapagligtas, Isaiah 45:21, ang sabi po doon, kayo'y magpahayag at magpasapit o magsanggunyan, magkakasama. Sino na nagpakilala nito mula ng unang panahon? Sinong nagpahayag niyo nung una? Hindi baga ang Panginoon? Walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Naintindihan ng mga tagapakinig ng Panginoong Hesus nung sinabi niya na siya'y nagpapakilalang Diyos. Kaya po anong ginawa sa Kanya? Ano po sinabi sa Kanya doon? Ayan. Siya ay tagapagligtas. 8 po yun, mga kapatid. 8:24. Ayan, hindi siya ay tagapagligtas. Tuloy natin sa Gis 14. Tuloy-tuloy po itong buwan eh. Sabi pa ng Panginoon, ako ang mabuting pastor, at nakikilala ko sariling akin, ang sariling akin ay nakikilala ako. Ako ang mabuting pastor. Matalas uli ang pandinig ng Israel. Naintindihan nila na bakit sino po ba ang nagpapakilalang mabuting pastor. Diba sa Awit 23, ang Panginoon ay aking pastor. Why do this man claim na siya yung pastor? Eh, isa lang ang pastor. Diba? Ang Diyos. Na nakikilala nila eh. So, anong lumalabas sa Panginoong Jesucristo dahil hindi sila naniniwala kay Jesus? Siya ay namumusong para sa kanila. Hindi nila tinatanggap yun eh. Ano po ang palatandaan na naintindihan nila yung na ang si Jesus ay nagkiklaim na siya ay yung Diyos. Sabi po dito, nagala ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sinabi sa kanila na Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pinak si Abraham ay, ako nga, natatandaan niyo yung unang verse natin kanina? Ano ang pakilala ng Panginoong Diyos kay Moises na ipapakilala sa bayan? Siya si, ako nga. Sabi ni Jesus, bago pa si Abraham ay, ako nga. Anong ginawa ngayon ng mga taga-Israel? Diba? Ito ngayon, diba? Yung nagpakilala siya. Ano sinabi? Sila'y nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa kanya. Bakit sabi na to, mga kapatid? Dahil siya'y nagpapakilala ng Diyos, sinasabi niya na,
sa 1:10 ng Juan, anong sabi doon? Siya'y nasa sanglibutan, ang sanglibutan ay ginawa sa magitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Nagpapakilala na siya, hindi pa rin siya kinikilala. Anong sabi niya? Bago si Abraham, ako nga. I am He. Ako ang Kristo, ang tagapagligtas. Ayaw pa rin tanggapin. Inilalapit natin sa mga tao, inilalapit natin sa inyo na ang Panginoong Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, anong sinasabi? Hindi niyo tinatanggap. Dahil sabi ng Panginoon, kayo'y hindi ko tupa. Ang tupa ay ang tunay na nakikinig ng salita ng Diyos. Ang tanong, gusto niyo bang maging tupa ng Panginoon? Diba? So, makinig kayo ng salita ng Diyos. Tanggapin niyo yung sinasabi niyo. Sabi niya, sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. So, kiniklaim ba niya na siya ay Diyos? Mga kapatid, kiniklaim niya rito, ako at ang Ama ay iisa. Naintindihan ito ng mga Hudyo at ang kanyang mga kausap dahil alam nila yung mga talata sa lumang tipan. Kabisado nila yan. Sabi doon sa 6:4 ng Deuteronomio, tingin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang Israel, alam nila sa kanilang puso at isipan, isa lang ang Diyos. Ang Diyos ng Diyos, sino ka? Di ba? Isa lang ang Diyos, tapos sasabi mo, iisa, ikaw yun. Kung sa mga Katoliko, ang madalas na panalangin na inuulit-ulit nila, yung Ama namin, di ba? Our Father, word, English nun? Our Father, holy be your name. Sa mga Israel, ang mga paborito naman nilang dinadalangin ay ito. Paulit-ulit nila yan. Yung the great Shema. O Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dinggin mo Israel. Shema Yisrael, ang Panginoon nating Diyos. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad, one. Hebrew po ng translation ito. Dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, isa lang. So ang Israel, fix sa kanilang puso at isip, isa lang ang Diyos. Kaya pag may nagpakilala ng Diyos, ano yun para sa kanila? Pamumuson yun. So anong ginawa ng Israel? Sabi pa dito, nasa isip nila, ang Panginoon nating Diyos ay hari sa buong lupa. Sa araw na yun ay magiging Panginoon ng isa at ang kanyang pangalan ay isa. Alam ng Israel, isa lang talaga ang Diyos. Isa lang ang lumalang ng langit at ng lupa. Kaya anong ginawa nila? Nagsidampot uli sila ng mga bato, mga Hudyo, upang siya'y patayin. Bakit siya binato? Kasi ang alam nila, siya'y nagpapakilalang Diyos. Kaya ang Panginoong Isus, pag tinanong natin ang Biblia, ang Panginoong Isus ba ay nagpapakilalang Diyos? Opo, nagpapakilala siya. Kaya nga siya binato. Kasi nagpapakilala sa Diyos. Dahil hindi mo nga dapat gawin yun eh. Sige, kayo, lumabas kayo dyan. Sabihin nyo, kayo ang Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin nun? Nagpapakilala kayong Diyos, nangungusom kayo nun. Diba? Ngayon, ano po ang sabi dito sa Marcos 14? Pagpansdan nyo pong maigi at pag-aralan po ang talatang ito. At sinabi ni Jesus, ako nga, ayan na naman po, nagpapakilala siya, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito nasa alapaap ng langit. Alam nyo sa Biblia, sa lumang tipan, 2 beses silang nabanggit yung sinatawag na anak ng tao. Yung isang anak ng tao, iba po ang kahulugan nun, hindi po walang kinalaman sa pagka-Diyos yun. Yung isang anak ng tao ay matatagpuan po sa Daniel 7:13-14. Ano po nakasulat doon? Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi, narito lumabas na kasama sa mga alapaap ng langit ay ang isang gaya ng anak ng tao. Siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit niya siya sa harap niya. At binigyan siya ng kapangyarihan. Yung anak ng tao raw, ayon sa hula ni Daniel, yung anak ng tao na nakita niya sa kanyang pangitain, binigyan siya ng kapangyarihan, kalwalhatian, kaharian, upang lahat sa mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. So yung anak ng tao raw na nakita ni Daniel, ang lahat daw ay maglilingkod sa kanya. Ngayon, sino yung anak ng tao na yun? Yung Israel, iniintay yun. Iniintay yun. Sino yung anak ng tao
at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Inaantay ng Israel yun. Sino kaya ito nung sinulat ito ni Daniel? Kaya nung sinulat ito, nung sinabi ng Panginoon ito sa pagkasulat ni Marcos, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparito na nasa alapaap sa langit. So ano pakiramdam ng Israel? Siya ba to? Hindi nila tinatanggap pa rin. Ngayon, inuhula sa Daniel, ang sabi rito, isang anak ng tao, o gaya ng anak ng tao, maglilingkod daw sa kanya. Alam niyo mga kapatid, yung salitang paglilingkod, pag tinignan niyo yung Hebrew word niyan, hindi po ginagamit sa word sa tao yan. Maglilingkod ka sa tao, hindi po pwede. Pwede po bang maglingkod sa tao? Sa Diyos ka lamang maglilingkod. So ito tinutukoy rito, maglilingkod sa Kanya upang lahat ng bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Sabi ng mga nakarinig sa Panginoon sa talatang 66, narinig ninyo ang kapusungan. Ano ang akala ninyo? At hinatulan nilang lahat na dapat siya'y mamatay. Kiniklaim kasi ni Kristo, siya yun eh. Nagkiklaim niya siya na siya'y Diyos. Nagkiklaim siya na kayong lahat ay maglilingkod sa Kanya. So, hindi tinatanggap nila yun ng Israel. Diba? Ano ang hatol sa Kanya? Dapat siyang mamatay. Ngayon, tingnan naman natin yung Daniel 5 sa sino ito na nasa kanan ng kapangyarihan at pumaparito na nasa alapaap. 5:6. Aking itiningin ang aking mata at tumanaw at narito ang isang lalaki na nakapanamit ng kayong lino upang ang mga balakang ay binigkasan ng tagalis na dito sa upas. Ang kanyang katawan naman ay gaya ng berilo at ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat at ang kanyang mata ay gaya ng liwanag ng apoy at ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa ay gaya ng kulay ng pinakintab na tanso at ang tinig ng kanyang sinasalita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. Sino po yan? Sa aklat po na Apokalipsis, ang sabi doon, at sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa na may bigkis sa dibdib na may isang pamigkis na ginto, kagaya ng sa Daniel. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputing ng tupa, gaya ng jebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng lingas ng apoy. Kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, gaya ng dinalisay ng isang lutoang bakal, at ang kanyang tinig ay gaya ng lumalagaslas na maraming tubig. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas sa tabak na may 2 talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat na matindi. 17-19. At ang kanyang nang siya'y aking makita ay nasubasok akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinasabing, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. Sino po ito? Ang nabubuhay at ako'y namatay. Ayan, lumilinaw na mga kapatid. Kiniklaim ni Kristo sa Marcos, yung isang anak ng tao na paririto sa alapaap. Alam ng Israel na sinulat yun sa Daniel. Na sinabi ni Daniel, may isang darating na maghahari na ang lahat ay maglilingkod sa kanya. At ang katangian niya ay ganito. At sinabi ng Panginoon, ako ang una at ang huli na buhay dahil siya ay namatay. At dahil ito, ako'y nabubuhay magpakilanman. At nasa akin ang susi ng kamatayan ng Hades. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay na ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Napakalinaw mga kapatid kung sino po yun. Ngayon, mas dadagdagan natin ang talata. Sa 4:8 ng pahayag o Apokalipsis, at ang 4 na nilang nabuhay na may 6 na pakpak ang bawat sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, banal, 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 ang makapangyarihan, ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tanong mga kapatid, pag sinabing ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, brother, may mas makapangyarihan pa ba ron? Wala na. Sa ating pong bisita, pag sinabi,
ang makapangyarihan sa lahat. May mas mataas pa ba ron? Wala na. Anong katangian? Nabuhay, nabubuhay at siyang darating. Nabuhay. Bakit po nabuhay? Namatay. Nabubuhay sa kanyang espiritu. At sino po yung may pangako na siya'y darating? Ang Panginoong Jesucristo. Tayo po ba mga kapatid ay nasa tama ng pagkakilala sa ating Panginoong Diyos? Ayon po sa ating mga nakita, si Jesus na mismo nagsabi, ako nga, I am He, ako at ang Ama iisa, ako ang una at ang huli, na nabuhay, nabubuhay at siyang darating. Meron pa po ba mga kapatid na may pagkakataon ba sa mga nabasa natin na magkakaroon ka pa ng doubt kung sino siya? Meron pa kaya sa pagkakataon na yun? Wala na. Diba? Pinatutunayan sa lumang tipan at hindi mali ang pagkakaintindi nila. Naintindihan nila na nagpapakilala siyang Diyos. Nga lang hindi nila tinanggap. Naiintindihan ng Israel, ang mga Hudyo na si Jesus nagpapakilala ng Diyos pero hindi nila tinanggap. Sabi po dito sa Juan 10, basahin po natin sa gilid. Bago po yung Juan 10:30. Simulan na po natin ito sa 30. 24. Nilibot nga siya ng mga Hudyo. Piniikutan siya ng mga Hudyo. At sa kanya sinabi, hanggang kailan mo pa pag-aalinlanganin kami? Kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mo maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nagsisisampalataya. Ang mga gawang ginawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila ay aking nakikilala at sila ay nagsisunod sa akin. At sila ay binibigyan ko ng walang hanggang buhay, kailan may hindi sila malilipol, hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa aking kamay. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakikita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang binabato niyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa na binabato namin, kundi sa pamumusong, sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ka nasusulat sa inyong kasulatan? Aking sinabi, kayo mga Diyos. Bagaman ikaw ay tao, nagpapakilala kang Diyos, naiintindihan ng Israel na siya ay nagpapakilalang Diyos, ngunit hindi siya tinanggap. So tayo, pinapakilala natin yun. Sabi dito, 7:8 ng Kapitulo 2 ng Korinto, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yung karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Pansinin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay bising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung nakilala sana nila ang Kristo, hindi nila ipinako eh. Naintindihan nila na ang Panginoong Jesucristo nagkiklaim na siya ay Diyos, pero hindi nila tinanggap. Pero ipinako pa nila. Ngayon, ito po yung tanong. Ang sabi, are you willing to die for a lie? Willing ba kayong mamatay sa isang kasungalingan? Siyempre, hindi. Si Moises, balikan natin yung talata. Si Moises, maganda ang kalalagayan. Pinalaki na anak ng isang prinsesa, anak ni Paraon. Pinalaki siya bilang next in line na maging Paraon. Ang ganda ng kalalagayan sa atin ng Paraon, di ba? Ni Moises, mayaman to. Matalino. May kaya na sa buhay yan, sigurado anak ng hari, anak ng Paraon. Mas pinili niyang mamatay na pinaniniwalaan yung Diyos. Si Pablo, o at ang mga alagad, bakit sila willing mamatay
na ito yung kanilang pinaniniwalaan o sinasamba. Sabi dito kasi, sa isang talata, ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos, hindi lamang basta, Lord, I worship you, pero pati yung katotohanan kasama doon. Ano yung katotohanan? Yung mga aral na itinuturo ng Diyos, sasampalatayanan mo rin yun. Hindi lang yung Diyos, kundi yung tinuturo ng Diyos sa'yo. Sasambahin mo yun yung Panginoong Diyos, yung kanyang pagkakilala mo sa Kanya at yung kanyang tinuturo, kasama yun sa pagsampalataya mo. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas. Kita nyo, ang Israel, alam nila na paririto ang Diyos ayon sa pangako. Paririto ang Mesiyas. Ano ibig sabihin ng Mesiyas? Yung tinatawag na Kristo. Pagparito niya, ipahid niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanila ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Nagpapakilala siya, hindi. Nagpapakilala siya. Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Yung mga alagad, naging tupa sila ng Panginoong Yesus. Sabi po dito sa Lucas 12:32, ang sabi, munting kawan. So sila mga tupa. So yung mga tupa na ito, kumilala kay Jesus bilang Diyos, Tito 2:13, na hintayin niya o mapalad na pag-asa at pagkakilala sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So kinilala nila kung sino yung dakilang Diyos at tagapagligtas. Sila ay handang mamatay para sa paningin o para sa Panginoon. Sa paningin ng Diyos, handa akong mamatay para sa iyo. Ganon ang paninindigan nitong mga alagad. 14:8, ano sabi ni Pablo? Sapagkat kung mabubuhay tayo, sa Panginoon tayo mabubuhay, at kung mamatay tayo, sa Panginoon tayo mamatay. Kaya sa mabuhay tayo, o mamatay man, tayo ay sa Panginoon. Kaya ang ating Pastor Noel, mga kapatid, siya ay namatay, natatama ang kanyang pinaniniwalaan. Hindi na walang kabuluhan yung kanyang kamatayan. Kagaya ni Moises, namatay, iniwan niya to, mas malaki kasi yung kayamanan tatanungin ko sa Panginoon. Si Pablo, ano ba kalagayan ni Pablo? May ganda ng kalagayan niya, di ba? Sa Roma, may posisyon siya pero handa siyang mamatay para sa Panginoon. O yung mga, sina Pedro, yung mga apostol, bakit? Sila ba maganda buhay? Oo, maganda buhay nila. Anong maganda buhay ng mga nila Pedro? Sila ay may simpleng buhay na tahimik. Di ba? Mga tao ganito. Ayaw manampalataya, bakit? Tahimik naman ang buhay ko Ganun mga tao. Di ba, hindi na ako umanib? Kasi, tahimik naman ang buhay ko, wala akong agrabyadong tao Pero hindi, sina Pedro at ang ibang mga apostol, mas pinili nila yung Panginoon. Sabi pa sa isang talata, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ang isang mananampalataya, pag namatay ka sa tamang pagkakilala sa Panginoon, susunod yun sa'yo. Kaya tayo, sinasabi natin, sa isang namatay sa Panginoon, sinasabi natin yung gawa niya, di ba? Inuulit-ulit natin, siya namatay kasama naman, naglilingkod siya. Sasabihin ng iba, naglilinis lang ng sasakyan, naglilingkod na ba sa Diyos yun? Oo. Bakit? Kasi ang sasakyan na yan ay ginagamit ng kapwa mananampalataya. At ang kapwa mananampalataya ay bahagi ng katawan ng Panginoong Yesus. Kaya kung ikay naglilingkod sa katawan ng Panginoon, ang pinaglilingkuran mo ay ang Panginoong Jesucristo, sapagkat yun ay kanyang katawan. Pag ikay naglilinis ng kapilya bilang iyong ministeryo, ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos. Bakit? Ang bahay panalangin na ito ay ang pinagsasama-samahan o pinagkakatipunan ng mga anak ng Diyos na siyang katawan ng Panginoong Jesucristo. Pag ikay may ginagawang mabuti sa iyong kapwa, lalo higit sa iyong kapatid sa pananampalataya, pinaglilingkuran mo ang Diyos sapagkat ito'y bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo.
Pag ikay gumagalang sa iyong kapwa kapatid sa pananampalataya, naglilingkod ka sa Diyos sapagkat yan ay bahagi rin ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ikay patuloy na naglilingkod at pinalalakas mo ang pananampalataya ng kapwa mo kapatid sa pananampalataya, naglilingkod ka sa Panginoong Jesucristo sapagkat yan din ay bahagi ng katawan ng Panginoong Jesus. Kaya kung ikaw ay magmamahina ng iyong loob at hindi ka maglilingkod sa Panginoon, baka makapanghina ka rin ng kapatid mo sa pananampalataya. Huwag mangyari. Palakasin mo ang iyong kapwa kapatid sa pananampalataya. Encourage one another, mga kapatid. Gaya ng ipinakikilala ng mga alagad, gaya ng pinakikilala ni Moises o ng iba pang mga propeta, na sila pinipili ang kadustahan ni Kristo. Mga kapatid, baka sabihin nyo naman, pag kami pa'y umanib dyan, puro kadustahan na lang. Hindi po. Ibig sabihin nito, sa laman man o sa material man, tayo man ay malugi kumpara sa hindi mananampalataya. Pero sa espiritual na kalalagayan, mayaman tayo sa kayamanan sa Panginoon Jesus. At kahit na tayo maghirap dito, tayo magkakaroon ng pagtitiis, ang Diyos naman ang tutulong sa atin upang mapagtagumpayan yung mga pagtitiis na yan. At ang pagtitiis na yan ay susi mo upang ikaw ay magtagumpay. Ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ang palo ng Panginoon ay bahagi ng kanyang pagmamahal. So napaka-balanse ng Panginoon. Bakit balanse? Sa buhay na ito, may patnubay ka niya. At sa buhay na yaon, may buhay na walang hanggan ka. Kaya kung wala ka sa tamang pananampalataya, magtatanong ka ngayon sa iyong sarili. Dito, maginhawa ako, tahimik ako, may kapayapaan ako, simple ang buhay ko. Pagdating sa kabilang buhay, nasan kaya ako? Diba? Nasa kaya ako. Ako kaya ay nasa buhay na walang hanggan o nasa buhay na walang hanggan na puro kaparusahan. Sabi sa ikalawang Timoteo 2:11, tapat ang pasabi. Sapagkat kung tayo'y nangamatay, nakalakip niya ay mga bubuhay namang tayong kasama niya. Mga kapatid, nabanggit ko po ito ng ating mga Bible study nung nakaraan. Sabi, kayabangan ba sa atin na i-claim na tayo may kaligtasan? Mayabang ba tayo kung tayo sabihin natin yun? Kayabangan ba yung mga kapatid, tayo may kaligtasan? Hindi po, mga kapatid. Dito po ay kalakasan ng loob at pagsasabi ng katotohanan. Dahil po tapat ang Panginoon. Kasi may pangako siya eh. Pag ikaw ay namatay na kasama niya, ang pangako niya, mga bubuhay tayong kasama niya. At ang Diyos hindi sinungaling. So pag sinabi mong Diyos, tutupad sa kanyang pangako na ang isang mananampalataya ay kakasamahin niya, totoo ba yun, mga kapatid? Totoo yun. So hindi kayabangan na sabihin mo na tayo mabubuhay na kasama ng Panginoon pagdating ng panahon. Hindi po kayabangan. Isang pagsasabi ng katotohanan. Tayo sumasamba sa Kanya in spirit and in truth. Sumasampalataya na tayo. Siya ang Diyos, Siya ang Creator, Siya ang makapangyarihan sa lahat. At Siya ay tutupad sa Kanyang ipinangako sa atin. At ito ang pangakong Kanyang ipinangako sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Unang Juan 2:25. Kaya naman, tayo sa panahon ngayon, mga kapatid, tayong mga nabubuhay, naghihintay tayo sa Panginoon. Tama po ba? At habang tayo naghihintay sa Panginoon, inaalala natin ang kanyang kamatayan sa bawat sa atin. Inaalala natin ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagtubos sa bawat sa atin. Habang tayo naghihintay sa kanyang muling pagparito. Tanong, sino po ba ang inyong iniintay? Ako po sigurado kung sino iniintay ko. Aklat po ng pahayag, Apokalipsis 22, 21 hanggang 22, ang sabi po dito, huling 2 talata sa Biblia. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Jesus." Sino po ang ating hinihintay? Ang Panginoong Jesus. Pangalanan mo kung sino ang iyong hinihintay. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasabanal nawa. Sa nawa. Sa banal lang po. Sabihin sa banal, sa kanyang ibinuod, sa kanyang hinirang, sa kanyang katawan. Sabi po doon sa 5 ng Efeso, siya ang tagapagligtas ng katawan, dilit iba ng kanyang
iglesia. So piliin mo ang Panginoon. Sabi po sa ating pagsambatayan, kilalanin natin kung sino ang tunay na Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Sa ating mga panauhin at mga tagapakinig po, kilalanin natin. Piliin natin, gaya ng pagpili mo ni Moises at ng mga alagad, na magsipaglingkod hanggang sa kamatayan sa tunay na pagkakilala. At yan ang ginawa ng isa po nating mga ngaral sa kanyang katapusan ng kanyang buhay. At ilan pang mga ngaral natin ang namatay na hinahawakan sa kanilang mga puso at sa kanilang isip na totoo yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Nakilala ko yung tunay na Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Kilala ko kung sino yung Diyos na gigising sa akin sa pagkakatulog, na magsasabi sa iyo, kita-kita na lang po tayo sa ikalawang buhay. Diba? Ating tignan ang pangako ng Diyos sapagkat siya ay tapat. Pag nanghihina ka na, pag piling mo, hirap ka na sa buhay mo, parang yung pagsubok, binabagbag ka na, lagi mong tatandaan, tapat ang Diyos, tutupad siya sa kanyang pangako. Manatili kayo sa tunay na pananampalataya habang naghihintay. Huwag po kayong aalis, mga kapatid. Huwag po kayong aalis sa pananampalataya. Hintayin po natin ang Panginoon. Darating ang pagsubok, gigibain ka niyan. Huwag kang papatinag. Manatili kang nakatayo. Manatiling matibay ang pananampalataya at pagkilala mo sa Kanya. Napakahirap po ng ating dadanasin. Marami pa po tayong makikita, mararanasan. Pero sama-sama po natin itong pagtatagumpayan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Gaya ng nasusulat po sa sinabi ni Moises. Sinabi sa Hebreo, na inaring malaking kayamanan ang kagustahan ni Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang ating tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran na makasama natin ng Diyos ng mukhaan. Sabi po kanina mga kapatid, sa mga inawit natin, dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Kaya yun, ulit natin. Tapat po ang Panginoon, siya ay tutupad. Tapat po ang Diyos na tayo mga kapatid ay kanyang palalakasin. At hindi po aksidente na ang mga panahon natin, hindi po aksidente na padaan kayo rito o na may pinagbigyan lang kayo, kaya po kayo naririto dahil may layunin ng Diyos sa inyo. At ang layunin ng Diyos ay makilala niyo siya ng totoo at maglingkod tayo sa Kanya ng totoo. Dahil gusto rin ng Diyos na kayo ay makasama sa iglesia. Makasama ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. At magkaroon tayo ng direksyon sa buhay. Araw-araw maglilingkod tayo sa Panginoon, gagalang tayo sa kapwa. Ikilalanin natin habang nabubuhay na may Diyos na lumikha sa atin at may purpose ang Diyos sa ating buhay na siya ating paglingkod. Kaya po sa ating pamagat, ang pagkakilala kay Kristo, piliin natin lagi na tayo ay maglingkod sa tamang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Muli, pagpapala pong sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po muling tumindig, gawitin po natin ang tinapay na